Last week ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pinakamahalagang layunin ng buhay ng tao. Pinakamahalaga sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakikita ko na bilang mga mananampalataya ay nais iayos ng Diyos ang layunin ng ating mga buhay para magkaroon tayo ng tamang direksyon at magkaroon ng magandang destinasyon. Pagka mali ang ating direksyon sa ngayon, siyempre, mali rin at hindi maganda ang magiging destinasyon natin. Nabanggit ko sa inyo ang paglipad ng eroplano na kapag ito ay may maliit na mali sa direksyon sa pasimula, ay hahantong ito ng napakalaking resulta ng maling destinasyon. Sabi nga ng Proverbs 19:21, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Pinahintulutan tayo ng Diyos na magkaroon ng sariling kaisipan tungkol sa nais natin sa ating mga buhay, pero binibigyan din niya tayo ng pagkakataon na dapat ay alam natin na meron siyang layunin sa ating mga buhay na dapat ay maging hangarin natin. Yan ang Tagalog ko sa goal, nang sa gayon ay maging tama ang hantungan natin doon sa nais ng Diyos para sa atin. Magaganap ang bagay na yan kapag naniwala tayo na nakakahigit ang naisin ng Diyos kaysa sa ating mga naisin. Nakakahigit sapagkat ito ay mga pangwalang hanggan. Kung sa bagay, pag namali naman tayo sa hangarin sa mundong ito, ay walang hanggan pa rin ang resulta nito. Yun nga lang, ay doon sa kabila ng inaasam ng Diyos para sa atin. Yan ang isang bagay na napakahalagang maunawaan natin. Ulitin ko po na tayo ay binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na piliin ang ating mga hangarin sa buhay, goal sa buhay. Many are the plans in a man's heart. Magplano ka na ng gusto mo, pero nagbibigay ng babala ang talatang ito na it is the Lord's purpose that prevails. And anything that comes against the purpose of God will be destroyed. Lahat ng sasalungat sa layunin ng Diyos, at the end ay masisira ito sapagkat no one can thwart the plan of God. Ang buhay ng individual o ng lahat ng tao ay hinangad ng Diyos na humantong sa maganda. Kaya lang ay nais niya rin na tayo pagkatapos na kumilala sa kanyang bugtong na anak, ay lumakad sa kanyang naisin. Alisin tayo doon sa ating mga sariling naisin. At may mga naisin tayo na malamang ay magiging kakontra ng hangarin ng Diyos sa ating buhay. At totoo ang katotohanan nito. And so mula nung tayo ay kumilala sa pagka-Panginoon ng Panginoon Jesucristo sa buhay natin, nararapat na ipagkatiwala sa Kanya ang direksyon. Kailangan maunawaan natin na ito ang the best. At saan natin makikita yan? Walang iba kundi sa Biblia. Ang layunin o hangarin ng Diyos sa buhay natin ay hindi anumang material na bagay sa mundong ito. Lagi niyong naririnig sa akin na everything has been provided by God. Ang Diyos ay hindi maiksi ang kamay na hindi niya kayang i-provide ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya lang ay may mga ilang kadahilanan kung bakit minsan na hindi tayo pinagpa-prosper ng Panginoon sa mga material na bagay sa mundong ito. Sapagkat alam niya na ito ay nakakapandaya. Kung titingnan ninyo, walang ibang nag-aalok ng mga bagay sa mundong ito kundi si Satanas. Inalok niya ang Panginoon tungkol sa bagay niya yan nang sabihin niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, ng paghahari, ng kapangyarihan sa mundong ito kung ikaw ay magpatira pa at sambahin ako. At alam ng Panginoon na ito ay magiging kalaban ng layunin ng Diyos sa kanyang buhay, kaya nireject niya ito. At ang Panginoon ay sinabi niya na
napaka mapanganib ng mga kayamanan sa mundong ito. Hindi siya naghangad ng anuman sa mundong ito. Nakita ba ninyo? Na sabi niya, ang nagmamahal sa mundong ito ay walang pagmamahal sa Diyos. At ang sino mang magmamahal sa kanyang sarili sa mundong ito, ay maaaring mawala niya ito, ang kanyang buhay. He who loves himself in this world may lose it. Nangangahulugan na hindi ito ang main concern ng Panginoon. Ang buhay natin sa ngayon ay paghahanda lamang sa higit na pangwalang hanggang naisin o layunin ng Diyos sa atin. Nangangahulugan na hindi ito ang tuon ng mga kaisipan at puso natin, kundi yung mga bagay na nais ng Diyos. At ang Biblia ay klaro sa mga bagay na ito. Dahil kung hindi, ay maghahaka-haka tayo at kung saan-saan ang direksyon ng ating buhay. Ipinakita ko sa inyo na ang hangarin ng Diyos sa buhay natin ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. That is the worthy goal na kailangan ay pinoporso natin. That is the ultimate goal of God for us. Because in the Garden of Eden, sinira ng kasalanan ang imahe ng Diyos sa tao. At dahil doon ay nahiwalay ang tao sa Diyos. Katulad ito ng tinamaan ng atomic bomb sa Japan, na everything was devastated because of sin. Ganyan ang nangyari sa tao. Moreover, ang epekto nito na malaki ay yung ipinagkatiwala ng Diyos sa tao na kanyang imahe. Dalawang bagay ang ipinagkatiwala ng Diyos sa tao na galing sa Kanya. Una, yung kanyang imahe, the image, which is the righteousness and holiness of God. Nung sabihin niya, let us create man according to our image, according to our likeness. And then, sa aklat naman ng chapter 2 ng Genesis, nang lalangin niya ang tao at humubog siya mula sa alabok, ay hiningahan niya ito ng kanyang hininga. And God breathed into his nostril the breath of life. At naniniwala ako that was the Spirit of God na nagbibigay ng buhay sa tao during that time. Both of them were destroyed by sin. Sinira ng kasalanan ang dalawang ito. Ang unang naapektuhan, siyempre pareho, agaran. Pero ang makikita natin na una na mawawala sa atin ay ang buhay sa mundong ito. Yung temporaryong buhay sa mundong ito. That is when we lost the breath and we die. Ang susunod, pero nauuna, ay yung imahe ng Diyos. Na nung sila'y nagkasala, ay tinanong ang tao ng, where are you? Have you eaten from the tree that I have commanded you not to eat from? Yung image of righteousness and holiness na yon ay nasira dahil sa kasalanan, siyang connecting link ng Diyos sa bawat tao. Pagka ito ay nasira, hihiwalay tayo sa Diyos at tayo ay i-consider na napatay. Efeso 2:1. Ang sino mang walang kaugnayan pa sa Diyos dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo o kaya ay paglilinis sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi pa nagkakaroon ng panunumbalik ng relasyon sa Diyos. Doon nagpapasimula ang lahat kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, na kapag ito ay narinig ng isang tao, ay kailangan niyang talikuran ang kasalanan. Pero hindi nagtatapos sa bagay na yan. Sapagkat pagkatapos mong kilalanin ang Panginoong Jesucristo, ay nararapat na kung ikaw ay buhay pa, ay mabubuhay ka ng may pananampalataya na doon ka sa proseso na tinatawag na sanctification, pagpapakabanal. The same thing with discipleship. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Ang discipleship ay napakahalaga. Christ came to look for disciples.
He didn't came to have followers. I mean, yung admirers, na sila ay hahanga lang sa Panginoon at maghihintay ng mga himala, gustong makaranas sa Kanya. No. Ang pinagkaabalahan ng Panginoon ay magkaroon siya ng mga tunay na tagasunod. If anyone wants to follow me, they must have to deny themselves, take up his cross, and then follow me. Sapagkat iyan ang mga magiging kasangkapan para ang mission niya dito sa mundong ito ay magkaroon ng katuparan. Say amen. Amen. Kaya kung ikaw ay hindi nagiging alagad, para kang admirer, gusto mo ang Panginoon, tagahanga ka niya, hangang-hanga ka sa mga ginawa niya, pero hindi ka niya tagasunod, then kulang ka ng magiging impact sa kaharian ng Diyos. There is no certainty na ikaw talaga ay makarating sa kaharian ng Diyos. Narinig ba ninyo yan? Walang katiyakan. And so even this Christ-likeness is also a process of sanctification and discipleship. Iisa lang yan. Na ang sinabi na aklat ng 1 John 4:17. Ganito ang sabi. Kung meron kayong mga Biblia, sundan po ninyo. Wala tayong PowerPoint ngayon, pero nandyan ang mga talata. Kaya tingnan po ninyo. Sa 1 John 4:17 and 18. Ganito ang sabi. In this way, love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment, because in this world, we are like Him, Jesus. Ulitin ko po, sa verse 17. Sabi rito, in this way, love is made complete among us, so that we will have confidence. Sabihin nga natin, confidence on the day of judgment, because in this world, we are like Him. Gusto niyo ba na magkaroon talaga ng katiyakan? Alam niyo, maraming gumagamit noong 5:9 to 13, na kung saan ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero hindi nila inaalam yung kabuuan ng 1 John. Makinig kayo, tumingin kayo rito. Maraming gumagamit ng 1 John 5:9 to 13. Ano yon? Yun ay nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po yan ang kabuuan ng sinulat ni John, the Beloved. Kasama ang napakarami, bago siya dumating doon sa pinaka-conclusion na yon, ay ipinapakita niya muna kung ano ang buhay na katulad ni Kristo. Christ-likeness. Ngayon, ang punto ko rito sa 1 John 4:17 ay kung nais natin na matiyak na tayo talaga ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at we will have that confidence in the day of judgment, the only way to have the confidence na humarap sa matuwid na hukom is to live like Jesus. Sabihin natin, live like Jesus. Sabay-sabay. Live like Jesus. Tingnan niyo po ito, sinabi pa ng 1 John 2:6. 1 John 2:6. Binabanggit ko ang mga bagay na ito sa atin sapagkat we are talking about the goal of God in our life is to become like Christ. Why? Dahil isigurado ng Panginoon na tayo ay makarating sa walang hanggan. Magkaroon ng katuparan sa atin ang kanyang layunin. Sabi ng 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sino bang umaangkin na siya nabubuhay para sa Diyos? Magandang angkin ninyo, di ba? Ako ay sa Diyos. Alam niyo, lahat ng reliyon nagsasabi niyan. Kami ang tunay na iglesia. Kami ang tunay na sa Diyos. Okay? No problem. Ang tanong ay, do you live like Jesus did? Nabubuhay ka ba ng katulad ng pamumuhay ni Kristo nung siya'y nandirito? We don't claim to be the only true church. Never. I don't claim to be the only true preacher. Never. Pero, ang goal ko sa inyo
is to mold you into Christ-likeness dahil yon ang goal ng Diyos sa ating buhay. Yun ang nais ng Diyos sa atin. Yun ang trabaho namin bilang mga mangangaral. Tingnan niyo ito mga kapatid. Ephesians 4:11 to 13. Ito ay, kung nais niyong sukatin, ang mga tagapagturo, hindi yung mga magagandang sinasabi nila. Dito lang makikita kung talagang sila ay sa Diyos. Pakinggan po ninyo. Sabi ng Ephesians 4:11 to 13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Sino yung mga yan? They are the equipping ministers of the New Covenant Church. The equipping ministers of the Old Covenant people are the Pharisees and the scribes. Sila yung mga saserdote sa lumang tipan. But the equippers given by God in the New Covenant ay ito sila. So Christ Himself gave the apostles. So sinong tunay na apostol ngayon? Mga kapatid, madaling mag-claim na apostol. There are a lot of people who claim to be apostles of Christ. Pero sa panahon pa lang ni Pablo, sabi niya, these are masquerading as servants of Satan. Sila ay mga nagkiklaim na apostol, pero sabi ni Pablo, mga lingkod ni Satanas yan, nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Mga apostol yan. They claim to be apostles. Now, kung tatanungin ninyo ako, simple lang. Sukatin ninyo sila sa Biblia. Paano yun kung hindi mo alam ang Biblia? Ay karapat dapat kang madaya. Yun ang problema doon. Pero paano ko malaman, Pastor? In a very simple way, papakita ko sa inyo how to know that these people or whoever preaches the Word of God is a real servant of God. Hindi yung magandang claim. Hindi yung magandang title. Mataas na titulo, doktor, bisya, kung ano-ano ang kinakabit sa kanilang mga pangalan. Huwag kayong magtiwala doon. Palatandaan yan ng kasinungalingan, panloloko. Nagulat kayo, no? Dahil sa pamamagitan nun, pwede kang bulagi nun. Wow, mataas ang aral nito. Bakit mo iniwanan yung mas mataas ang aral? Nag-aral sa seminaryo ng ilang taon. Kung yun ang hanap mo, mga titulo. But even the apostles, they call themselves brother. Well, ang pinag-uusapan natin dito, sino ba ang mga tunay na lingkod ng Diyos? The apostles, sabi niya, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, they are the people who would speak the Word of God, coming from the Scriptures. Malalay yung sinabi ng Jeremiah 3:15, na kung saan ay bibigyan ng Diyos ang kanyang mga pinili ng mga tagapagturo na magbibigay ng kaalaman at kaunawaan. Yan ang sabi ng Jeremiah 3:15. Sabi nga, and I will give them shepherds after my own heart, yung galing sa puso ng Diyos, who will give them knowledge and understanding. Pinakita ko lang sa inyo na pangako yan ng Diyos sa Old Testament, na kung meron siyang ibibigay, ay magbibigay talaga ng kaalaman at kaunawaan. Malala ko yung sabi ni Pablo, kung di ako nagkakamali ay sa 2 Corinthians 11:6 na sinabi niya, well, I may not be a good speaker, but I made things clear to you. Ang punto natin dito ay, sino ba talaga itong mga ibinibigay ng Diyos? Madaling mag-claim. Madaling gumawa ng title. Pero, simple lang. Sila yung magbibigay ng kaunawaan sa atin ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, to equip His people for the work of service. Yung service na yan ay yung tama. Hindi yung pakinabangan ka lang. Ang daming churches, pakinabangan ka nila. Talagang para silang networking na yung mga tao ay talagang pinaghahayo nila, pinag-iimbita ng mga tao sa kanila iglesia. Sila lang ang makikinabang no, networking yun eh. Yung nasa itaas lang ang makinabang. Pwede ka kung ikaw ay nasa medyo mataas pa. Pero yung mga nasa sa maliit na pwesto, nako, huwag ka na umasa. Pakikinabangan ka lang yan. Sabi niya, until you reach unity in the faith,
Unity in the faith means unity in the understanding of the Word of God. Ngayon kahit wala yan ang mga tao ngayon, di na hinahanap ang katotohanan. Saan sila nag-enjoy? Ano yung kanilang pakinabang sa gawain? Hindi ba sila naboboring dyan? Sila ba ay na-entertain? Yun lang naman ang Pero alam natin, ang Diyos ay nangako na magbibigay hindi ng entertainer, hindi ng mga magikero, kundi ng mga huhubog sa mga pinili niya. Saan? Sa wangis ni Kristo. Until you reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Mature means perfect. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano ang ginagawa ni Pastor na totoo sa mga pinili ng Diyos? Mga kapatid, ito ay napakabigat na obligasyon. Kung alam ko na ikaw ay pinili ng Diyos, number one, nabanggit ko ito sa nakaraan, meron kang hangarin na maging katulad ni Kristo. Because of the Spirit of God na ibinigay sa iyo ng Diyos, naghahangad ka na maging katulad ni Kristo. So hindi ka mahihirapan, hindi ako mahihirapan sa iyo. Nakukuha ninyo? Hindi yung susunduin ka pa sa bahay, kailangan mo ng sasakyan, kailangan mong laging napapalo. Ikaw mismo, kung ikaw talaga ay pinili ng Diyos, ang Holy Spirit ay gumagawa sa iyo. Hindi yung namomotivate ka ng tao. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa iyo ng conviction na ikaw ay magiging katulad ni Kristo. Yan ang nabanggit natin sa nakaraan, sa Ephesians 1:45. And then sa Romans 8:28-29. Dapat ay alam ninyo. So, kung tatanungin niyo ako mga kapatid, Pastor, alam mo ba kung sino ang mga pinili ng Diyos? Alam niyo, hindi man tayo karapat-dapat humatol, pero may sinasabi ang Biblia. At yan ay tinitignan ko. If you are chosen by God, you have the Spirit of God, and the Holy Spirit of God will give you the thirstiness. Nauuhaw ka sa salita ng Diyos, naghahanap ka ng katotohanan, nagsisikap ka. You are not perfect, but nagsisikap ka. Kung ikaw ba naman yung parang bayawak na hahatakin sa loob ng butas, aba, kahit ang Panginoon, di ka niya pagtsatsagaan. Sabihin ko sa inyo, bakit, Pastor? Naalala niyo yung sinabi ko, yung 72, nung mangaral ang Panginoon ng mabigat, iniwan siya. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya humabol doon na sasabihin, please, magbalikan kayo. Ako po, kawawa naman ako, hindi ko matutupad ang nais ng Ama. No. Okay, bye-bye. Mabigat yun. Hindi yan katulad sa ating kapanahunan na dahil ang hanap ng mga tagapagturo ay para sa kanila at hindi para sa Diyos. Talagang gagawin nila lahat ng bagay para itong mga taong ito ay mamotivate, but only to benefit themselves from these people. So, sabi pa ng Panginoon doon sa 12, kayo, hindi ba kayo alis? Sabi ng mga alagad, bakit naman, Pastor? Umalis na yung mga So, saan ba kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng buhay. Yan ang sabi ni Pedro. Kung hindi ka naghahanap ng katotohanan, naghahanap ka pala ng entertainment, naghahanap ka pala ng club, naghahanap ka pala ng kung ano-ano, madali ka talagang matangay at mawala sa tama, sa katotohanan. Gusto mo maging religyoso lang, abay, ang daming churches na mag-entertain sa iyo. But in the True Bread Christian Fellowship, mga kapatid, handa po ako na ituro sa inyo ang katotohanan at the best of my ability by the grace of God. Pero hindi po ako magmamakaawa sa inyo kung kayo ay talagang ayaw sa katotohanan. Pinagtsatsagaan ko ang mga binibigay sa akin ng Panginoon as much as possible. Pero, hindi po ako yung magmamakaawa at magkompromiso para lamang magkaroon ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo. So the goal of real or genuine servant of God is to mold you into Christ likeness. At yan ang nakikita nyo na ginagawa ko sa inyo. I teach you everything that
you needed. Maalala ko si Pablo na sinabi niya, well, hindi ako nangimi na sabihin sa inyo ang lahat ng ikabubuti ninyo. Basahin niyo ito, nasa Acts chapter 20. For 3 years, nagtiyaga si Pablo sa mga taga-Ephesus na talagang ginawa niya lahat ng kanyang magagawa para turuan ng mga taong ito. Sad to say, mga kapatid, that when he left the church, sabi niya, I know that some of you will draw up disciples for themselves. Magkakaroon ng problema ang iglesia ito. He spent 3 years. Bakit magkaroon ng problema? Because there are people there who live in the desires of their flesh. Hangad nila ng kapurihan, karangyaan, at kung ano ba sa kanilang mga sarili. Pero alam niyo, kapag Christ-likeness talaga ang goal ng isang church, unang-una, hindi ka makukontento niyan dito sa lupa. Lagi kang may paghahangad ng more of Christ. Hindi more of material blessings. At yan ang sinasabi ko sa inyo na sa ating kapanahunan ng lahat ng pangako ng maraming iglesia ay tungkol sa material na bagay sa mundong ito. Walang unang yumayaman kundi sila. Kasunod kung sino yung mga gusto payamanin. Pero ipinapakita ko sa inyo kanina na ang nag-alok niyan si Satanas. It's not the Lord. Pinoproteksyonan ng Panginoon ang mga alagad niya tungkol sa paghahangad sa mga bagay sa mundong ito. Maging ang mga apostol. Ang mga apostol ay iniwan ang lahat. Sabi nga ni Pedro, Lord, we have left everything to follow you. What should there be for us? Meron bang nakamtan si Pedro na higit kaysa sa mga iba? Because he served the Lord, wala. Bagamat sinabi doon, well, in this world and then in eternal life, you will have 100-fold of this. Pero kung titingnan nyo, hindi umaman si Pedro na nakahigit sa mga ibang alagad. At kung titingnan ninyo ang sinasabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6, beginning verse 9, ay makikita nyo na binibigyan sila ng babala tungkol sa paghahangad ng mga bagay sa mundong ito. Binababalaan sila tungkol sa pagpapayaman. Ngayon sasabihin ng mga preacher, sino ditong gustong yumaman? Amen, amen, taas ang kamay! Diyos natin yung mabuti! Naku po! Layuan nyo ang ganyan mga preacher! Kasangkapan niya ng diablo. Si Satanas ang nag-aalok ng mga kayamanan ng mundong ito. Sabi ng mga alagad, do not love the world or anything in the world. For where your treasure is, there your hearts will be also. Kaya lang, ang tao kasi walang pananampalataya talaga sa Diyos. Na kayang ibigay ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Ang hanap natin, tayo ay masecure sa pamamagitan ng mga material na bagay sa mundong ito. That's the truth. Kung wala kang pananampalataya, ang siguradad mo nandito sa mundong ito. But I'm talking here about Christ-likeness, mga kapatid. Kailangan unang-una makilala mo si Kristo. You can never become like Christ without knowing Him. How could you live like Jesus na ang kilala mo ay yung mga tagapagturo? Nasasabihin sa inyo, well, mga kapatid, do not follow me. Alam niyo, iba si Pablo, iba ang Panginoon. Sabi ni Pablo, sabi ng Panginoon, follow me. At si Pablo sabi niya, follow me as I follow Christ. Yung mga iba, nagbabait-baitan. Huwag kayo tumingin sa tao. Kanino sila tumingin? Kasi, yung mga tao yon hindi nabubuhay para kay Kristo. Alam niyo, napakaraming ganyan, nagbabait-baitan na lang. I'm not perfect, but I would say to you, follow me. As I follow Christ. Kanino ko kayo pasusundin? Can you follow Christ right now kung hindi pa ninyo alam ang kanyang mga salita? Hindi. Modelo kami. Huwag lang kayong maghanap ng gusto nyo sa amin. Yun ang mahirap din sa maraming mga member. Hahanapin nila yung gusto nila sa mga pastor. Dapat ang hanapin nyo sa kanila yung katulad ni Kristo. I never see you living like Jesus. And then go away. Mga kapatid, ito yung panahon na dapat talagang matutunan natin. This is the world's goal.
The only way na makarating tayo sa kaharian ng Diyos is to become like Jesus. And Jesus Christ came not only to die for our sins, He came as a model for us. Kaya nga sinasabi ng mga talatang ito na ipinapakita ko sa inyo, if anyone claim to be in Him, sino mang umaangkin na siya ay sa Diyos, he must have to live like Jesus. Marami ito, mga kapatid. So kung titingnan natin ang buhay ng Panginoon, makita natin, unang-una ay Christ was obedient to His parents. Nung bata siya. Bakit? Unang-una ay pinili ng Diyos ang kanyang mga magulang. Pero nung lumaki siya, tingnan niyo ito mga kapatid, hindi rin nagpabaya ang Panginoon na makinig lang ng makinig sa kanyang mga magulang. Though the Bible says that Christ obeyed His parents hanggang sa siya ay at that age of 12. Nasa Luke chapter 2 yan. Tingnan niyo ito mga kapatid. At the age of 30, alam ng Panginoon, hindi niya na kailangan ng pagtuturo ng kanyang mga magulang. He is at the right age. Pero hindi siya humantong sa pakikinig lang. I believe in this. Makinig kayo rito. Ang Panginoon ay alam niya na siya ay hari. At isa sa mga utos ng Diyos sa mga Israelita, Deuteronomy chapter 17, beginning verse 17, ito ang utos sa mga Israel. This is a law. Batas ito. Alam ng Diyos na isang araw ang mga Israelita ay maghahanap ng hari na katulad ng mga nasa kapaligiran nila. At nangyari yan sa panahon ni Saul. And so ipinauna ng Diyos, darating ang panahon, maghahanap kayo ng hari. Pero kung maglalagay man lang din kayo ng hari sa inyo, ito ang hahanapin yung hari. Ito ang ilalagay yung hari. So sabi niya sa Deuteronomy chapter 17, umpisa natin sa 14. When you enter the land your God is giving you and have taken possessions of it and settle on it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us. Nangyari ito sa panahon na nung sila'y pumasok na sa promised land. At pagkatapos ay naghahangad sila na magkaroon ng hari. Itinalaga na si Saul. Sabi ng Panginoon sa kanila, be sure to appoint over you the king the Lord your God chooses. Kaya may ginawa si Samuel during that time para malaman niya na si Saul nga ang pinili ng Diyos. And then sabi niya, he must be from among your people, your brothers, do not place a foreigner over you. Now, lumaktaw tayo mga kapatid sa verse 18. When he takes the throne, he is to write for himself. Sabi natin, write for himself. Write for himself. On a scroll, a copy of the law, taken from that of the priests who are Levites. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life. Ito po ang punto ko diyan. Alam ng Panginoon itong talatang ito. At alam niya na siya ay hari. Na kapag siya ay hari, din kailangan alam niya ang salita ng Diyos. So ang Panginoon, hindi lamang po pala nakikinig sa magulang niya, hindi lamang nagpupunta sa synagogue ruler, hindi lamang nagpupunta sa sinagoga, sa templo para makinig. Nandoon siya para makinig at meron palagay ko sikreto na ang Panginoon ay nagsusulat. He write for himself a scroll. Isang bagay na sabi ko nga ay hindi natin ginagawa. Ginawa ng Panginoon. Nagsusulat siya. But anyway mga kapatid, ito ang buhay ng Panginoon. Bakit? Because He only not wanted to obey His parents. He wanted to obey God. And one of the ways para masunod niya ang Diyos ay kailangan alam niya sa kanyang sarili ang salita ng Diyos. Mga kapatid, do you want to become like Jesus? Huwag kayong umasa sa puro every Sunday. Huwag kayong umasa sa puro pastor. Bagamat obligasyon ko yan, you have a personal obligation of searching the Scriptures. Na kapag wala kayo sa church, kayo mismo ay naghahanap sa Diyos.
Do every possible na makapag-usap sa inyo ang Diyos. Alam niyo, pag nangungusap na ang Diyos sa inyo, sasabihin ko sa inyo, magkakaroon kayo ng interest para mag-share niyan. Para magkaroon kayo ng mga tuturuan. Eh kung wala kayong tuturuan, pwede kayong pabanjing-banjing na Kristiyano, hindi kayo lalago. Isang bagay pa, na nung ang Panginoon natuto na sa kanyang sarili, as an obedient child, para hindi siya maburden sa kanyang pamilya, kailangan niyang iwanan ito. He left his family dahil binata siya. Now, that's the only way na makalaya siya sa kanyang pamilya. And so, nagtiwala siya sa Ama that He will provide everything for him sa kanyang ministry. Ganun ang buhay ng Panginoon. At hindi siya nag-aalala na mahirapan siya dahil sanay siya sa hirap. Hindi siya nabuhay sa madaling buhay. At hindi siya naghahanap ng para sa kanyang sarili. So, malala ko yung sabi niya, kung hindi ako nagkakamali ay 6:38 ng John, ganito ang sabi ng Panginoon. In accordance with this, living like Jesus, mga kapatid, kailangan maunawaan natin kung paano tayo mabuhay na katulad ng Panginoon. Sabi niya, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Mga kapatid, ito ang Panginoon sa Kristo. Na nung siya ay umalis na sa kanyang tahanan, sa mga magulang niya, ang sila sa mga sinabi niya, for I have not come to do my will, but to do the will of Him who sent me. At alam natin na even at His death, ay sabi ng Panginoon, let not my will be done, but your will be done. Ano po ang punto ko dyan, mga kapatid? Living like Jesus is prioritizing the will of God in your life. Now, hindi ko ito sinasabi sa lahat na iwanan niyo ang pamilya niyo for the sake of obeying God. But, ano ang gagawin ni Kristo kung siya ay nasa posisyon mo bilang nanay? Ano ang gagawin ni Kristo kung siya ay nasa posisyon mo bilang tatay? Ano ang gagawin ni Kristo kung siya ay nasa posisyon mo bilang dalaga, bilang binata, bilang in many ways? Kaya nga nagbigay ng mga utos ang Panginoon para yun ang sundan natin. Nandoon ang mga standard and the wisdom of God. Makinig kayo mga kapatid. Ang karunungan ng Diyos, una sa lahat, tuturuan ka ng banal na Espiritu. But the wisdom from the Holy Spirit ay kapag ka ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, and the Holy Spirit will convict you and give you the direction to put to practice. Diyan mo mapapractice yung mga natutunan mo. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo na ipapractice lahat yan at for the time being, it will take time na darating sa punto na, wow, ito yung natutunan ko, ito yung narinig ko nung nakaraan, nung matagal ng panahon. Ganito pala dapat ang desisyon ko. Ito ang gagawin ko. That is the wisdom from God. So, makikita natin mga kapatid, set our hearts to obey the Lord, ano man ang consequences nito. Tandaan nito mga kapatid. Kaya kung susunod tayo sa Panginoon, you can never follow the Lord na ikaw ay nag-expect na maaluan ang buhay mo. In this world, you will have trouble. In this world, you will have tribulation. Comforted ang hanap mo, nako, punta ka kay Satanas. Ang daming inalok ni Satanas ng komportable kayamanan sa mundong ito. Lalo na yung mga makamundo. Talagang pagtatamasahin sila ni Satanas only to found themselves later na sila ay inalipin ni Satanas para sa kanyang layunin. It's good, mga kapatid. Hindi ko sinasaraduhan ang pintuan para sa sino mang makasalanan because God knows that we are all sinners. Pero, kung yan ang hahanapin natin sa ating mga buhay, nanganganib tayo. You cannot even serve the Lord in looking for comfortable life.
Tingnan nyo sabi ng Romans 8:17. Romans 8:17. Tingnan nyo mga Biblia nyo. Now, ganito sabi niya. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana. Kung tayo'y mga anak, anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana, and co-heirs with Christ. Kasamang tagapagmana ni Kristo, if indeed, sabihin natin, if. Malakas. If. Ano ang if? A word of condition. A word of condition. Merong requirements. If indeed we share in His suffering. Sino gusto ng suffering? Wala. Kaya tayo naghahanap ng maluwang na buhay because we do not know that suffering is a part of our life as a Christians. Yun ang problema ng Kristyanismo. Yan din ang inaalok ng mga preacher. Kung hindi ka naman padadaanin ng Panginoon dyan, praise the Lord. Alam ng Panginoon ang kakayanan ng bawat isa sa atin. Alam niya kung paano tayo dalhin sa buhay na wala hanggan, pero kailangan maging handa tayo. At alam ba ninyo, the more na ikaw ay malapit sa Diyos, the more na mas marami kang suffering. Dahil yung mga hindi malapit sa Diyos, hindi pagkakatiwalaan ng Diyos yun. Na sila ihuhubugin at padadaanin sa ganon, hindi nila kaya. Tingnan nyo kung kailan nag-suffer si David. When he was anointed by Samuel. Tingnan nyo kung kailan nag-suffer ang Panginoon. When the Holy Spirit came unto him. The Holy Spirit brought him to the wilderness. Hindi ba suffering ang lahat na ito? And now, sabi niya, if we are co-heirs with the Son of God, then we are heirs with His suffering. Kasama tayo tagapagmana sa kanyang pagdurusa. You know, when you read the book of 1 Peter, makikita niyo dyan na bukang bibig ni Pedro ang suffering. What do I mean? Ang ibig ko sabihin mga kapatid ay sapagkat si Pedro ay leader ng iglesia sa Jerusalem. When you think about the writings of Paul, the apostle to the Gentiles, ay makikita nyo na ang dami niyang pinagdaanan. At nandito tayo, mga makabagong Kristiyano na naghahangad ng komportableng buhay, hindi makapagsakripisyo, at patuloy nating pinapakain ang ating mga laman. Pinapaubaya ng kabusugan ng ating mga laman. Takot tayo sa sakripisyo na sanang Christ-likeness. Yan ay sapagkat akala natin ang suffering ay sumpa mula sa Diyos. May layunin ang Diyos sa mga pinagdadaanan nating mahirap. Mga problema natin, nabanggit ko sa inyo, Romans 28:29. Last week, na in the book of Romans, yet in all these things, all means adverse situation, adverse things, mga pagdadaanan ng mga Kristiyano na mahirap, God works for the good of those who love Him. Kinakasangkapan ng Diyos yung mga mahirap na bagay na yun sa buhay natin para mahubog tayo sa wangis ni Kristo. Dahil yun lang ang katanggap-tanggap sa Kanya. Nothing is acceptable. No human is acceptable in heaven without being like Christ. Si Kristo ang modelo natin. Si Kristo ang example natin. Si Kristo ang dictionary natin. Siya ang ating halimbawa. Kung hindi mo siya kilala, ano ang mangyayari sa buhay mo kung hindi mo siya kilala? Kaya nga may buhay na walang hanggan sa pagkakilala sa Panginoon. So spend your time. Your devotional life is very important. Alam niyo, isa sa mga buhay ng Panginoon, yung sikreto niyang buhay. Huwag kayong maghanap ng pagiging relihiyoso sa mundong ito. Ang pagiging relihiyoso sa mundong ito, mga kapatid, ay naghahanap sila ng kapurihan mula sa tao. Alam niyo, kay Kristo, ang dami niyang sinabi sa Aklat ng Juan. Pag ikaw ay naghahanap ng kaluwalhatian mula sa tao, kapurihan mula sa tao, karangalan mula sa tao, wala kang pag-ibig sa Diyos. Mahal mo ang iyong sarili. That is satanistic, self-centered. Yan ang problema ni Satanas sa langit. Self-centered siya. Hanap niya kaluwanan sa buhay niya.
Lahat ng ito ay alam kong mabibigat. But God is preparing us for eternal life. Ano ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9? Sabi niya, 1 Corinthians 2:9, however, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala pa raw matang nakakita, walang tengang nakapakinig, walang kaisipang nakapagtanto sa mga inihanda ng Diyos para sa magmamana sa Kanyang kaharian, sa mga umiibig sa Kanya. But God has revealed it to us by His Spirit. Ang point ko rito, mga kapatid, kung hindi mo alam kung ano yung para sa iyo sa walang hanggan, hindi ka magsasakripisyo sa mundong ito. Hindi ka gagawa ng hakbang para itaya ang anumang bagay na kagustuhan mo. Ang hahanapin mo ay yung para sa iyo, sa iyong kaluwanan. And then you will find out yourself later. Hindi mo na-attain yung nais ng Diyos. Christ-likeness. Alam niyo, ito yung mundong punong-puno ng kalokohan. Ang Panginoon ay dapat nating maunawaan. He live a sacrificial life. Ang kanyang prayer, talagang umiiyak ang Panginoon para hindi magkasala. Sa atin minsan, ang daling magkasala. Di ba? Nais kong basahin natin itong nasa aklat ng Hebrews 1:9. Hebrews 1:9. Medyo nahirapan ako dito sa aking salamin pagka mali ang distansya. Actually, nagpasalamin ako ng bago, hindi na naman tugma. Pero maasa na lang ako rito. Sabi niya sa Hebrews 1:9. Speaking about the Lord Jesus Christ. Ang nagsasalita rito ay ang Ama. Sabi ng Ama sa Kanya, you have loved righteousness and hated wickedness. Ano sinasabi ng Ama sa anak? Minahal mo ang katuwiran at kinamuhian mo ang kasamaan. Therefore, God, your God, tinawag niya na God si Jesus Christ, tinawag din niya na your God. Sabi niya, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Makinig kayo, mga kapatid. Nice kung makita niyo muna, do you want to be anointed by God? Yes. Marami gusto, anointing, Lord, anointing, oh, Lord. Pagkatapos, ito naman yung mga mapagsamantalang tagapangaral, magpatong-patong lang ng kamay, tutumba-tumba, kondisyon ng kanilang mga kaisipan, anointed na sila. Alam mo ba kung paano ka maging anointed? Love righteousness, hate wickedness. Dalawang bagay yan. Hindi mo pwedeng mahalin ang matuwid, and then hindi ka naman namumuhi sa masama. Dapat pareho. Love righteousness, hate wickedness. Yan ang Panginoon. Therefore, God, your God, has anointed you above your companions. Mahirap sa ating kapanahunan, naghahanap na lang ang mga tao na magpapatong sa kanila ng kamay para maging anointed sila. At yan ay magandang puhunan ng mga bulaang mga ngaral. Biruin mo, anointed ako kasi pagka binatungan kita ng kamay, ikaw itutumba, anointed ka na rin. Nag-impart ako sa iyo. Impartation is the word in our times. Now, hindi ko sinasabing mali ang magpatong ng kamay. Nasa Biblia hindi ko pwedeng labanan yon. Pero, mag-ingat tayo sa mga nagpupuhunan dyan. Okay. Napatungan ka na ng kamay ni Bishop, anointed ka na. Napatungan ka na ng kamay ni Apostol, anointed ka na. Napatungan ka na ng kamay ni Doktor, anointed ka na. Sige nga, tignan ko nga kung anointed ka. Mahal mo ba ang matuwid? Hindi mo mahal ang matuwid kung hindi mo alam ang matuwid. Makinig kayo rito, mga kapatid. Sa ating panahon, sa mundong ito, ay nababago ang meaning ng mga salita. Alam niyo ba yun? Nasa Facebook, binabago niya. Alam natin, si Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito. He controls the entire world. So, ang ginagawa ng Diablo, talagang binabago niya yung mga sistema. Sabi ko nga ang tinatanggap ng mga tao sa mundong ito
ay yung mga nag-agree sila. Yung hindi ay ayaw nila. Siyempre, pero ang mahirap ay yung inaayawan mo ay yung salita ng Diyos. Yung matuwid na salita ng Diyos. Di ba rin mag-agree ka? Basta tama. Pero ang mahirap, itong mga taong ito ay yung mga hindi talaga alam ang salita ng Diyos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron nagsasabi ng ganito, pagka ikaw ay nagsasalita laban sa masama, that is part of hating wickedness. Nagsasalita ka laban sa masama. Gusto niyo bang ma-rebuke? Gusto niyo bang mapagsabihan ng mali ka? Mabigat yun. But that's the only way na ikaw ay pinapahiran ng Diyos ng langis. When somebody speaks to you and you accept it. Alam niyo ba yan sa aklat ng awit? Let the righteous man strikes me. It is an anointing on my head. Isa sa mga makikitaan mo na anointed ka is when you accept correction, when you accept rebuke. Hindi ko sinabing tanggapin mo lahat kahit mali naman. No, masakit naman talaga yon. But anyway, ganito mga kapatid. Makinig kayo. Sa panahon natin, merong mga grupo na ganito. Hindi ka pwedeng magsalita laban sa masama. Why? Because you are a wretched man saved by grace. Malala ko yung nagpo-post ng gano'n sa Facebook. Alam niyo itong nakikita ko rito sa mga hindi ka pwedeng magsalita ng masama. Nagiging protector sila ng masama at kasangkapan ng diablo. Nagiging protector sila ng masama at kasangkapan ng diablo. Sasabihin ko ito rito sa video. Those who claim to be saved by grace ay may danger. I myself was saved by grace. But I know what is saved by grace. I know what is saved by grace. Saved by grace means God saved me from my past sins. And by having the grace of God, ay meron akong laban na sa masama. Hindi ako sasang-ayon sa hindi tama. Pero itong mga nandito sa ating kapanahonan ay sinasabi nila, I am saved by grace, para hindi ka magsalita laban sa masama. Jesus spoke about wickedness, against wickedness. Pag hindi yan ginawa ng mga mangangaral ng Diyos, sabi ko nga, mamamayagpag ang kasamaan at ang mali sa mundong ito. Thank God for the preachers who speaks against sin. Pero sila ay nakikriticize. Ginagamit pa ng mga tao ito yung saved by grace tayo. Ay, saved by grace talaga tayo. But what does it mean to be saved by grace? You were saved from the penalty of your sin so that you can have freedom from sin. And that makes you abhor sin. Galit ka sa kasalanan. It doesn't make you immediate perfectness. Hindi ka perfecto kaagad. But it gave you authority to speak against sin. Speak against wickedness. Mga kapatid, huwag kayong magpapadala sa mundong ito na akala mo totoo. Wow! Pagka sinabi mo, wow! Nagsalita ka laban sa kasalanan, sasabihin ng mundong ito sa'yo, judgmental ka. Alam niyo ba kung anong judgmental sa Biblia? Una, sabi ng Panginoon, judge righteously. Ang tao na hindi marunong pumakol ay dahil hindi niya alam ang salita ng Diyos. Unang-una, pag ang ginagamit, Matthew 7, beginning verse 1, do not judge or you will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. Why do you remove the specks in your brother's eyes and then pay no attention to the plank in your own eye? Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Huwag mong hatulan yung kapatid mo na gumagawa ng katulad ng kasalanang ginagawa mo. Kasi kung anong hatol mo sa kanya, yun din ang hatol sa ng Diyos. But the Bible never tells us not to judge. Kaya nga sabi ng Panginoon, judge righteously. At sinabi pa ni Pablo, judge those inside the church. 1 Corinthians chapter 5, verse 11 to 12. And then sabi pa niya, don't you know that we will judge angels? These people doesn't know the word of God, mga kapatid. We have
want to judge things. Alam niyo kung ano mga hindi natin dapat hatulan? Mga bagay na nasa puso ng tao, ang kanyang kahantungan sa walang hanggan, kahit siya'y makasalanan pa. We do not have the right to judge those things. Sa Diyos yun. But the things of this world, yan ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6. Di ba ninyo kayang hatulan ng mga maliliit na bagay sa mundong ito? But this world has used these verses against the preachers against sin. Yung mga nangangaral laban sa kasalanan, ginagamit ito ng diablo laban sa kanila. Now, nais kong manatili tayo dito sa goal natin. The worthy goal that we have is Christ-likeness. Pag hindi tayo nagpupursige nito, mga kapatid, lagi kang may duda na ikaw kayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Kahit turuan ka pa ng mga preacher mo ng once saved, always saved, you can never have that assurance and confidence to face the judge of this world, Jesus Christ, unless you live like Him. Yan ang sabi ng 1 John 4:17. If you want to have confidence on the day of judgment, live like Jesus. The only way we escape the corruption of this world. Tayo ay talagang binabalot ng kasamaan ng mundong ito. Tayo ay dinadaya ng patilinlang ang diablo sa pamamagitan ng napakaraming paraan. Kapag hindi tayo nag-focus na katulad ng Panginoon sa Ama at mabuhay na katulad niya para sa Ama sa walang hanggan, we are in danger sa buhay na walang hanggan. Pursue Christ-likeness. Again, nais ko sabihin sa inyo, kung gusto niyo balikan yung ating mga video, 12 videos regarding Christ-likeness, gawin niyo ulit. Pwede kayo magsama-sama, mga babae, mga lalaki. Make your group. Ginawa ko na yan dito. And then you can do it once again para sa pursuit na ito, Christ-likeness. Let's bow our heads and close our eyes. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe sa amin. Purihin ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.